dito. Mga puti, no? Usually, mga roof nila puti. Yan, no? So, yan. Yung mga bahay na yan. Ang mga bahay, ano? Ang may, meron silang parang embudo na papunta dun sa tangke sa ilalim. May tank sa ilalim na doon naipon ng tubig. So yun, ang ulan dito is very importante sa kanila. Malaking tulong sa kanila ang ulan dito dahil naiipon nila yung tubig. So ang mga roof nila naka-design talaga para magkolekta ng tubig. So yun ang mga ginagamit nila actually na pang luto, pang hugas, ganon. But pwede rin silang umorder. Meron din naman mga na-order ng mga tubig dito ng tangke. Once na summer, kasi walang ulan, nauubos yung mga stock nila sa tangke na tubig. So umorder sila. So yan yung mga kikita mo, yan. Ito, yan. Oh, maganda, di ba? So, ang bahay dito, iba-iba rin ang kulay. Ang colors ng mga bahay nila. Ang roof nila, actually, semento yan. Then, may paint na waterproof paint na doon dumadaan ng tubig. So, malinis. So, yun nga, malinis. So, pero, nilalagyan din nila ng chlorine yung mga tank para mawala yung mga bacteria in case kung pinanluluto man nila, pero hindi nila iniinom actually. Bumibili naman sila ng mga bottled na tubig. So ito makikita mo rito mga klase ng mga bahay dito. Di ba? Ang lalaki, no? So ito, on the way tayo dito, may dadaanan dito na plantation, mga taniman ng mga gulay, which is nadaanan ko nung isang araw. Pupuntahan natin. So ipapakita ko sa inyo yung mga bok choy, mga broccoli na tinatanim nila. Ma-check natin dito. On the way na ako papunta rito. So i-review ko na. So ito na. Ayan, makikita mo yung plantation na yan. So yan yung mga bok choy, broccoli, sinasabi ko. Actually, yung mga tanim na yan, dito lang yan sa may mga kung sino-sino lang na mga may-ari ng lupa, no? Farmers sila, nagtatanim na sila. Ayan, makikita mo ang bok choy, no? Oh, ang ganda, hindi ba sa atin? Pechay yan eh. Ito, ayan, no? Di ba? Ito. Oh. Kikita mo ang ano nila, ang ganda ng tubo, di ba? Oh, ito, broccoli. Yan, pero wala pa siyang bunga. Hindi pa siya nagbubunga. Nagbubulaklak pa lang siya actually. Ayan, makikita mo diyan, no? So ayan ang pechay, oh. Oh, ang ganda, di ba? Oh, sa atin pechay yan, di ba? Masarap lutuin yan. Isasahog mo lang sa mga giniling, i-sauteed mo lang, okay na, di ba? Yung mga isa sa mga gulay na tinatanim nila rito, maliban sa zucchini, yellow squash, pumpkin, watermelon. So pupuntahan natin sa susunod yung mga plantation nila na ngayon para makita nyo. So yun nga, nasabi ko, yung mga klase ng mga bahay dito, iba-iba ang kulay. So yun lang ang may share ko muna sa inyo sa araw na to. Ayan, no? White. Usually yung mga bahay nila rito, no? Para malinis. Kasi nga sumasalok sila ng mga tubig for source of panghugas, panligo, mga ganon. So anyway, papakita ko lang yung overlooking na city ng St. George sa inyo. So makikita nyo rito. I-view ko lang sa inyo. Naglalakad lang muna ako sa road kasi
Yun lang naman ang ginagawa ko dito, kundi mag walking, jogging, and then binuview ko na rin yung mga kagandahan ng island na to. So dito tayo, papunta na tayo dito sa side cliff na makikita natin yung town of St. George. Ayan yung city of St. George, which is overlooking dito sa hill, kasi medyo mataas to yung pinupuntahan ko para mag jog, mag walk, actually para mag vlog na rin. Ayan, kita mo yan ang town of St. George. Ito, dyan nagsadatang mga ferry. So ito yun. Ayan, meron din yung old ship na wreck dyan, old shipwreck na makikita mo dyan. So ayan, mga bahay dyan usually cement pipe na meron. May mga stock sila para sa mga tubig na diretso sa tangke nila. Anyway, ito lang. Sign off na ako mga kasabwat. Nice, God bless.